Inamin ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson na binili na niya ang franchise ng Miss Universe sa Pilipinas. Ang gagawin ko po, manalo at patalo, yung ginagawa ko na ngayon. Yung modernization ng electric vehicles, electric jeep, electric tricycles, electric motorcycle. Kapag maririnig mo ang pangalang Chavit Singson, ano ang agad mong naalala? Isang tanyag na negosyante? Isang politiko? O simpleng isang tao na may malalim na koneksyon sa masa? Sa kabila ng lahat ng kwento at kontrobersyang nakapalibot sa kanya, iisa ang tanong na kailangan natin sagutin. Bakit si Chavit ang nararapat para sa ating bayan? At babala, hindi ito isang political ads. Bilang isang leader na kilala sa kanyang Midas touch, tila ang lahat ng hinahawakan niya ay nagiging ginto. Pero ito ba ay nangangahulugan lamang ng kayamanan? Hindi ba't mas mahalaga kung paano niya ginagamit ang kayamanang iyon upang makatulong at magbigay ng solusyon sa mga problema ng bansa? Ayon kay Rotan District Governor Jackie Rodriguez, si Chavit Singson ay may Midas touch. Sa madaling salita, tila lahat ng proyektong pinapasok niya ay nagiging matagumpay. Pero ang tanong, paano niya magagamit ang kakayahang ito sa paglilingkod sa bayan? Ito ba ay para sa pansariling kapakanan lamang o para sa tunay na pagbabago? Kapag tinanong mo si Chavit, mabilis niyang sasabihin, hindi para sa akin ito, para ito sa ating mga Pilipino. Ang Midas touch ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng pera, kundi sa kakayahang mag-transform ng isang bagay na tila imposible upang maging matagumpay. Sa kanyang mga negosyo, ipinakita niya na ang tamang kombinasyon ng tiyaga, diskarteng mahusay at malasakit ay sapat upang gawing modelo ng tagumpay ang isang lugar o industriya. Kung nagawa niya ito sa Ilocos, bakit hindi niya magagawa ito sa buong bansa? Narinig mo na ba ang Malampaya Oil Project? Kung hindi pa, ito ay isang proyekto na nagkakaalaga ng 10 trilyong piso. Kung may isa sa katuparan ito, hindi lang magiging energy self-sufficient ang Pilipinas, kundi maaari pang maging isang global energy hub. Isipin mo ang epekto nito sa ating ekonomiya. Libu-libong trabaho, mas murang kuryente at mas malawakang kaunlaran para sa bawat Pilipino. At ang tanong, sino ang may tapang at kakayahang isulong ito? Walang iba kundi si Chavit. Kung sakali lang na siya ay mauupo at ipropose ng mga mambabatas at kung sino man ang patungkol sa proyektong ito, malamang isa si Chavit Singson sa mga magpapanukala nito. Isa pa sa mga prioridad niya ay ang modernisasyon ng transportasyon sa bansa sa pamamagitan ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Hindi lang basta modernisasyon ito, layunin itong bawasan ang polusyon, gawing mas maayos at komportable ang biyahe ng mga Pilipino at lumikha ng libu-libong trabaho gamit ang interest-free loans. Plano niyang maglaan ng bilyon-bilyon upang suportahan ang programa ito. Ang tanong, may ibang leader bang handang gumastos ng ganito kalaki upang itaguyod ang kinabukasan ng mga Pilipino? Hindi ba't wala? Marami sa mga senador na nangangako ng kung ano-ano, ngunit si Chavit Singson ay siya na yata ang may pinakamaraming pangako at talaga namang makikita natin na may laman ang kanyang mga sinasabi, hindi katulad ng iba na hanggang salita lamang at wala namang napapatunayan. Kung iisipin, madali ang magyabang tungkol sa yaman at tagumpay, ngunit si Chavit ay hindi basta-basta negosyante. Alam mo bang nagmula siya sa simpleng pamilya sa Ilocos Sur? Ang Ilocos noon ay isa sa mga pinakamahirap na probinsya sa bansa, pero sa sipag, tiyaga at tamang diskarte, nagawa niyang baguhin ang takbo ng probinsya. Sa kanyang pamumuno, ang mga inisyatibo, ang Ilocos Sur ay naging isa sa pinakamahiyamang probinsya sa bansa. Sinimulan niya ang kanyang karera sa industriya ng pagtakbo at naging pinakamalaking tobacco trader sa kanilang rehiyon. Ngunit sa payo ng kanyang ina, hindi siya naglagi sa isang negosyo. Nag-diversify siya sa iba't ibang industriya, mula sa turismo, transportasyon, hanggang sa renewable energy.
Ngayon, siya na ang may-ari ng kumpanyang tulad ng Partas Transportation, Baluarte Zoo, at iba pang mga multi-milyong negosyo. Pero para kay Chavit, hindi ito tungkol sa pera, kundi sa pagbibigay ng oportunidad para sa iba. Sa pamagitan ng kanyang mga negosyo, libu-libong mga Pilipino ang nabigyan ng trabaho. Ang tagumpay ni Chavit ay hindi lang nasusukat sa pera, kundi sa kanyang kakayang ibalik ang biyaya sa bayan. Isa sa kanyang mga paboritong kasabihan ay huwag kang magiging makasarili, magbigay ka. Sa panahong maraming leader ang inuuna ang sariling interes, si Chavit ay isang pagbubukod tangi. Hindi niya kailangan ng posisyon para yumaman. Sa katunayan, yumaman siya bago pa man pumasok sa politika. At matanda na si Chavit Singson. Ang kanyang motibasyon ay malinaw. Gusto niyang magbigay ng tunay na serbisyo publiko. Isa sa mga isyong matagal na kinakaharap ng Pilipinas ay ang red tape at corruption. Bilang isang negosyante, alam niya ang hirap ng pagsisimulan ng negosyo sa bansa. Sa kanyang termino sa Senado, layunin niyang gawing mas madali ang proseso ng pagnenegosyo. Alisin ang mga hadlang na pumipigil sa paglago ng ekonomiya at tulungan ang mga maliliit na negosyante. Kung titignan ang mga hari-harian ni Chavit, madaling sabihin na siya ay may marangyang buhay. Ngunit sa likod ng mga luxury cars, yate at multi-milyong negosyo, siya ay isang simpleng tao na nanatiling konektado sa kanyang pinagmulan. Ang kanyang mga negosyo tulad ng Baluarte Zoo ay hindi lamang para sa kita, kundi para sa kasiyahan at edukasyon ng mga Pilipino. Naging bahagi rin siya ng industriya ng Miss Universe noong 2016, kung saan ginamit niya ang kanyang yate na MY Happy Life upang suportahan ang pre-budget activities ng mga kandidata. Ito ay isang patunay na kahit sa pinakamalaking entablado, na kahit siya ay nalugi, si Chavit ay patuloy nagdadala ng karangalan sa bansa. Ang tanong ngayon, bakit si Chavit Singson ang nararapat para sa ating bansa? Hindi lang ito dahil sa kanyang yaman, hindi lang dahil sa kanyang tagumpay, kundi dahil si Chavit ay isang leader na may proven track record ng tunay na pagbabago. Siya ay isang tao na kayang gawing realidad ang mga pangarap ng bawat Pilipino. Kung nagawa niyang baguhin ang Ilocos, bakit hindi ang buong Pilipinas? Sa panahon ngayon, kailangan natin ng isang leader na may tapang, kakayahan at malasakit. Isang leader na hindi takot sumubok ng bago at handang magsakripisyo para sa kapakanan ng bayan. Si Chavit Singson hindi lamang para sa Senado, kundi para sa kinabukasan ng Pilipinas. Kaya naman tayo ay magpasya. Hayaan mo bang masayang ang ganitong klase ng leader? Hindi ito isang political ads. Pero nasa atin kung sino ang nais natin kaibigan. Philippians 2 verse 4. Let each of you look not only to his own interest, but also to the interest of others. Sa bawat desisyon natin bilang isang bayan, dapat lagi nating iniisip ang kapakanan ng nakararami. Ang tagumpay ng isang leader ay hindi nasusukat sa kanyang personal na yaman o sariling tagumpay, kundi sa kanyang kakayahang maglingkod para sa kabutihan ng iba. Ang buhay ni Chavit Singson ay isang halimbawa ng prinsipyo sa talatang ito, ang pagiging bukas palad at ang kagustuhang magbigay ng pagbabago para sa mga Pilipino. Bagamat mayaman at matagumpay si Chavit, ay patuloy na nagbabahagi ng kanyang mga biyaya sa pamamagitan ng kanyang mga proyekto at programa. Isang paalala sa ating lahat na hindi kailangan maging makapangyarihan upang magbigay ng halaga sa kapwa. Ang tunay na lider ay hindi inuuna ang sariling interes, kundi ang ikabubuti ng lahat. Sa pagpili natin ng mga lider, itanong natin sa ating sarili, may malasakit ba sila sa bayan? Handa ba silang isatabi ang sariling ambisyon para maglingkod ng tapat? Ang talatang ito sa Philippians 2 verse 4 ang dapat nating maging batayan sa paggawa ng mga desisyon, hindi lamang sa halalan kundi sa ating pang-araw-araw na buhay. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagmamahal sa buong sanlibutan, sa gitna ng aming pagdidesisyon, gabay niyo po kami na makita ang tunay na layunin ng mga lider na aming pinipili. Turuan niyo po kami na huwag lamang tumingin sa kanilang kayamanan o sa kanilang tagumpay, kundi sa kanilang malasakit sa kapwa at hangaring maglingkod ng tapat.
Bigyan niyo po kami ng karunungan upang suportahan ang mga lider na may takot sa iyo at handang magbigay ng kanilang sarili para sa kabubuti ng aming bansa. Sa iyo namin inaasa ang aming kinabukasan sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesucristo. At salamat Panginoon sa pagdinig ng aming panalangin at patnubayan ang bawat isa. At patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat kami sa matiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.